Maring ikinundina ng National Maritime Council ang pambobomba ng tubig ng China sa mga mangingisdang Pilipino sa Escoda Shoal. Sa bahagi po ng Abad Santos Shoal naman, ilang beses pang hinabol at hinarang ng China Coast Guard ang barko ng Philippine Coast Guard. Saksi si EJ Gomez. Tila binagyo ang bangka ng mga mangingisdang Pilipino nang pasukin ito ng tubig habang nangingisda sila sa bahagi ng Escoda Shoal sa West Philippine Sea hapon nitong Biyernes. Pero hindi bagyo ang dumaan, kundi malakas na bomba ng tubig mula sa China Coast Guard vessel. Ayon sa Philippine Coast Guard, 2 bangka ang tinamaan. Isa raw sa mga ito na puno ng tubig na posibleng ikasira ng engine nito. 3 mangingisda ang nagtamo ng sugat, galos at gasgas sa iba't ibang parte ng katawan. What the Chinese Coast Guard did basically endangered the safety of our Filipino fishermen. They were subjected to water cannon attack and dangerous blocking maneuver. This was done by China Coast Guard 21559 and 21562. Ayon sa PCG, unang beses ito na direktang tinarget ng China ang mga Pilipinong mangingisda. Mariing kinondena ng National Maritime Council ang ginawa ng China. Yung nangyari sa Escoda ay talagang malapitan at direkta. Kaya nasugatan ang 3 nating mga isda at nakasira ng kanilang mga sasakyang pangisda. Kaya nga tayo po ay nababahala at kinukondena ang pangyayaring ito. Kumakala pa raw ng formal report para maging batayan ng DFA sa paghahain ng DFA ng diplomatic protest. Bukod sa mga mangingisda, hinaras din ng China ang mga barko ng PCG na nagpapatrolya sa West Philippine Sea. Pagdating namin noong Biyernes sa Abad Santos Shoal, na 30 nautical miles ang layo sa Escoda Shoal, 3 barko ng CCG ang agad namataan ng PCG. Dahil dito, kaya di natuloy ang planong salubungin ng PCG ang 20 Filipino fishing boats na hahatiran sana ng tulong sa Abad Santos Shoal. Dumiretso na lang pa Escoda Shoal ang ilang mangingisda at doon na sumunod ang Coast Guard mag-aalas 2 ng hapon. Pero ang barko ng China nag-cut sa daraanan ng barko ng Philippine Coast Guard at dumikit ng hanggang 300 yarda na lang. 3 beses ding nag-radio challenge ang China Coast Guard. Philippine vessel 4411. This is China Coast Guard vessel 5204. You have entered the adjacent water of China can be reached. You do not possess any legal authority to patrol within the Philippines Exclusive Economic Zone. You are directed to depart immediately and notify us of your intentions. Mag-aalas 5 ng hapon muling namataan ng barko ng China. Hinabol nito ang barko ng PCG sa kanang bahagi nito. Hanggang sa ikat nito ang Philippine Coast Guard na napilitang huminto. Sabado pagsikat ng araw ay nadagdagan pa ang barko ng China. Bukod sa 4 na barko ng PCG, meron ding isang Chinese militia vessel. Pasado alas 7 po ng umaga ngayong Sabado, December 13, na makita na po namin itong mga FFVs o Filipino Fishing Vessels sa pagbalik po namin dito sa Abad Santos Shoal. 2 po yan na FFVs na bibigyan po ng supplies ng Philippine Coast Guard. Habang abala sa pamamahagi ng tulong ng Philippine Coast Guard, 2 Chinese aircraft ang nagpaikot-ikot sa himpapawid. Pagsapit ng hapon, inilunsad naman ng Philippine Coast Guard ang Islander 251 para sa Maritime Domain Awareness Flight nito sa bahagi ng Abad Santos Shoal. Mag-aalas 7 po ng umaga ngayong linggo, December 14, sa pag-andar po ng sinasakyan namin PCG vessel dito po sa vicinity ng Abad Santos Shoal ay nakalalapit po itong China Coast Guard vessel na 23520 na aabot po sa tinatayang 200 meters. Kung aatras po itong PCG vessel ay aatras din po itong CCG vessel. Talaga pong malapitang minomonitor ng CCG ito pong PCG. Ayon sa Chinese Embassy, base sa magkahiwalay na pahayag ng People's Liberation Army at CCG, gumawa sila ng hakbang para mapaalis ang maliit na aircraft at vessels ng Pilipinas na iligal umanong pumasok sa Sabina o Escoda Shoal at Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Pero muling giit ng ating gobyerno, walang karapatan ang China sa West Philippine Sea. Illegal ang kanilang presensya sa Escoda Shoal at wala silang karapatang legal base sa international law na magpatupad ng tinatawag nilang control measures. Ang kanilang presensya sa shoal ay nagpapahiwatig pa din ng kanilang ambisyon na sakupin at angkinin ang kabuuan ng South China Sea. Kasama na din dito ang West Philippine Sea na ang Pilipinas lang ang may tanging angking soberanya, karapatang soberanya at jurisdiksyon.
Pagsisiguro ng PCG, katuwang ang iba pang ahensya ng gobyerno ay di patitinag ang Pilipinas sa anumang pangaharas ng China. Ang ating pong Philippine Coast Guard, despite of our limited assets, we're going to strategically deploy our vessels in those areas na alam nating pinupuntahan ng ating mga mangingisdang Pilipino. And despite of the bad weather condition, the harassment, the bullying na ginagawa ng China Coast Guard sa ating mga mas maliliit na Coast Guard vessel, it will not prevent us in ensuring the safety and security of our Filipino fishermen. Mula sa West Philippine Sea at para sa GMA Integrated News, ako si EJ Gomez, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.